Napapaisip ka ba kung bakit parang ang ilang tao, parang ayos na ayos lagi ang buhay, samantalang yung iba, laging hirap habulin ang lahat? Hindi yan dahil sa swerte. Hindi rin yan tungkol sa talento. At lalo na, hindi lang dahil marami silang oportunidad. Ang totoo, iisa lang ang pinag-uugatan nito, kontrol. Kontrol sa mga sinasabi mo, kontrol sa iniisip mo, kontrol sa nararamdaman mo, at kontrol sa paraan mo ng paghawak sa mga resources mo. Makinig ka kung kaya mong masterin ang bibig mo, utak mo, pagkain mo, at pera mo. Kaya mong masterin ang buhay mo. Karamihan sa mga tao hindi namamalayan na nasa kanila na pala ang kapangyarihang baguhin ang lahat, naghihintay lang gamitin. Pero kung hindi mo makokontrol ang mga bagay na to, sila ang kokontrol sa'yo. Sila ang bubuo ng mundo mo. Sila ang mag-iimpluwensya sa bawat desisyon mo, sa bawat relasyong binubuo mo, at sa bawat oportunidad na pumapasok o nadadaanan mo. Kontrolin mo sila at kontrolado mo ang buhay mo. Hayaan mo silang takbo ng takbo, magigising ka na lang, wala ka sa lugar na gusto mong kalagyan. Kaya ngayon, pag-uusapan natin to, hihimayin natin isa-isa, at pag natapos tayo, lalabas kang may bago kang focus at sense ng responsibilidad para sa sarili mong buhay. Simulan natin sa bibig mo. Kapag sinabing kontrolin mo ang bibig mo, hindi lang ito tungkol sa pagpigil na magsalita kapag galit ka, kahit mahalaga yon. Mas malalim pa dun, yun ay yung maintindihan mo ang kapangyarihan ng bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Para yang mga palaso, hindi mo na mababawi pag nakawala na. Ang daming hindi aware nito. Salita lang sila ng salita, hindi nag-iisip, puro negativity o chismis na hindi iniisip ang epekto. Pero ang katotohanan, ang mga salitang binibitiwan mo, kaya niyang hubugin ang buhay mo, mga relasyon mo, at ang kinabukasan mo. Kapag nagsasalita ka, hindi mo lang nilalarawan ang mundo sa paligid mo, ginagawa mo itong totoo. Ang mga salitang ginagamit mo, yan ang pundasyon ng realidad mo. Kung puro tungkol sa hirap ng buhay, puro reklamo sa unfairness, at puro imposible ang lumalabas sa bibig mo, literal mong nililikha ang ganong environment sa buhay mo. Ine-exude mo ang energy na yon at nagre-respond ang mundo. Pero sa kabilang banda, kung magsasalita ka ng may pananampalataya, kung lagi mong sinasabi na kaya, kung nag-e-encourage ka ng iba, ginagawa mong posible ang tagumpay at positivity sa paligid mo. Isipin mo yung mga taong iniidolo mo, yung mga nakaka-inspire. Puro duda ba sila magsalita? Lagi ba silang naninira ng tao? O ginagamit nila ang salita nila para mag-angat ng iba, para sumulong, at para magbukas ng pintuan? Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba rin. Yan ang kapangyarihan mo. May kapangyarihan kang magbigay buhay sa kahit anong sitwasyon. Pero pwede mo ring saktan ang iba kung pabaya ka. Kailangan maging sinadya ka sa bawat salitang binibitawan mo. Kaya bago ka magsalita ulit, huminto ka muna sandali. Tanungin mo sarili mo, makakatulong ba ito sa sitwasyon o makasasama? Ang sasabihin ko ba ay nakabatay sa totoo o dala lang ng bugso ng damdamin? Ang dami sa atin, hinahayaan na lang magdikta ang emosyon, kaya napapasabi ng masasakit na salita na pagsisihan din naman kalaunan. Pero oras na masabi mo na, wala nang bawian. Pwede kang mag-sorry, pwede mong itama, pero minsan nandoon na ang damage. Kaya, kailangan maging intentional ka lagi sa sinasabi mo. At hindi lang ito tungkol sa pakikitungo mo sa iba, kundi pati sa sarili mo. Totoo ang self-talk. Yung mga salitang gamit mo kapag kinakausap mo ang sarili mo, yan ang humuhubog sa realidad mo. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na, hindi ko kaya to, hindi ako sapat, sobrang hirap niyan, hulaan mo, magiging totoo, yan sa'yo. Limitado ka na agad kasi maling mensahe ang paulit-ulit mong pinapakain sa utak mo. Ume-epekto sa'yo mga limitasyong ikaw lang rin ang gumawa, salamin lang yan ng negativity ng salita mo. Pero kung babaliktarin mo ang script, maging positibo, affirming, encouraging sa sarili mo, magbabago lahat. Kapag paggising mo pa lang sinasabi mo na, kaya ko anuman ang dumating. Sapat na sapat ako. Karapat dapat akong magtagumpay. Doon ka nagsisimulang buuin ang confidence at tamang mindset para umusad. Pinapalakas mo ang loob mo ng sarili mong salita.
Sinasalita mo ang tapang mo, at bago mo pa mamalayan, yung mga salita mo naging kilos, at yung mga kilos na yon naging ugali na huhubog sa direksyon ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng kontrol sa bibig, hindi katahimikan, kundi pagiging intentional. Unawain mo na bawat lumalabas sa bibig mo, pwedeng magdagdag sa tagumpay mo o magpabigat palalo. Hindi ka lang basta nagsasalita, binabago mo ang tingin mo sa sarili, sa mundo, at pati na rin ang tingin sa'yo ng ibang tao. Harapin natin, bubugbugin ka talaga ng pagsubok ng buhay. Pero kung pipiliin mong maging maingat sa bibig mo, mas madali mong mapapasa ang mga pagsubok na may kontrol at direksyon. Kung puro karunungan, positivity at katotohanan ang nilalabas mo, yun din ang ia-attract mo. Makikita ka ng ibang tao bilang taong may integridad, may wisdom. Hihingang kanila ng payo kasi alam nilang sinasadya mo ang bawat salita. Ginagamit mong panlaban, hindi panira. Isipin mo ang mga salita mo parang buto na itatanim. Kung puro pagdududa, takot at negativity ang itatanim mo, yun din ang aanihin mo. Pero kung pananampalataya, determinasyon at positivity, yun ang lalago. Kaya mag-ingat ka sa mga itinatanim mong salita kasi ikaw din ang mamumuhay sa garden na nilikha mo. Ang dami sa atin, oras nila nauubos kakadaldal ng kulang. Puro, ano ba tong wala ako? Puro reklamo sa trabaho, relasyon, o kung ano pang bagay. Tapos magtataka kung bakit walang pagbabago. Hindi nila nakikita na hawak na nila yung susi. Hindi nila ginagamit yung kapangyarihan na sanang magsimula sa isang bagay na pwede naman nilang kontrolin. Ang kanilang mga salita. Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo? Simulan mo muna sa sinasabi mo. Example, isipin mo yung taong laging nagre-reklamo na mahirap ang buhay. Bawat makasalubong mo, may reklamo na naman. Anong klaseng energy ba ang binubuga niya sa mundo? Anong klaseng oportunidad ang dumadating sa kanya? Hindi magaganda, sigurado yan. Ngayon, isipin mo naman yung taong laging may dalang pag-asa. Yung isang tao na laging solusyon ang pinag-uusapan imbis na problema. Ramdam mo talaga yung pagkakaiba, di ba? Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng mga salita. Ganyan kalakas kung paano mo kontrolin ang bibig mo. Kung gusto mong magtagumpay, kung gusto mong maging leader, kung gusto mong mag-iwan ng marka sa mundong to, kailangan mong bantayan ang mga salita mo. Tigilan mo na ang pananalitang talo ka na agad. Tantanan mo na yung hindi ko kaya at simulan mo nang sabihin, kaya ko to. Huwag mo na puro problema ang pinag-uusapan. Pag-usapan mo naman yung mga posibilidad. At huwag lang para sa sarili mo. Gawin mo rin para sa mga taong nasa paligid mo. Kapag nakokontrol mo ang bibig mo, nagiging haligi ka ng lakas para sa iba. Kayang-kaya mong magpalakas ng loob ng tao kapag lugmok sila. Kaya mong mag-inspire ng iba na magpatuloy kahit parang gusto na nilang sumuko. Pero kung pabaya ka sa mga sinasabi mo, kung puro puna, reklamo, at galit ang lumalabas sa'yo, lalayuan ka ng mga tao. Magkakaroon ka ng environment na puro negativity at hindi yan ang klaseng legacy na gusto mong iwan. Bumalik tayo sa usapang kontrol. Hindi mo makokontrol lahat sa buhay. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi mo rin kontrolado ang pamilyang pinanganakan mo o lahat ng pagsubok na darating sa iyo. Pero ang kaya mong kontrolin ang bibig mo. Ikaw ang may hawak kung ano ang sasabihin mo. Pwede mong piliin maging positibo, magbigay ng lakas, at mag-inspire gamit ang mga salita mo. Pwede mong piliing maging deliberate sa sasabihin mo dahil alam mong may bigat yan. Hindi lang to tungkol sa tagumpay. Tungkol to sa mabuhay ng may purpose. Tungkol to sa pag-alam na ikaw ang may kapangyarihan gumawa ng sariling realidad, baguhin ang mundong ginagalawan mo, at mag-iwan ng magandang epekto sa mga tao na kakausap mo. Ang mga salita, tools yan. Kapag marunong kang gumamit, mabubuo mo ang buhay na gusto mo. Pero kung padalos-dalos ka, sira agad ang mga oportunidad kahit bago pa man sila magsimula. Kaya bawat beses na magsasalita ka, tandaan mo to, may kapangyarihan ang mga salita mo. Kontrolin mo, gamitin mo ng may intensyon. Buhayin mo ang sariling kinabukasan mo, mga relasyon mo,
At kahit ang sarili mong self-worth gamit sa positive na pananalita at panoorin mong magbago ang mundo sa paligid mo. Usapang totoo, yung utak mo, pinakamalupit na tool yan na meron ka. Doon lahat nagsisimula. Bawat galaw, bawat desisyon, bawat habit na nabubuo mo, lahat galing sa iniisip mo. Diyan napapanalo o natatalo ang laban bago pa man mangyari sa totoong buhay. Dapat gets mo to kasi pag hindi mo na kontrol ang isip mo, mapapailalim ka dito at pag hinayaan mong mangyaring yon, reactive na lang buhay mo. Imbis na ikaw nagdidrive, takot at duda na ang nagpapalakad sa iyo. Isipin mo, lahat ng ginawa mo, mabuti man o hindi, nagsimula sa isang ideya o thought. Pumili kang tuparin pangarap mo, mag-gym para magpalakas, o kahit nagkamali ka, lahat yan nagsimula sa utak. Kaya malakas yung kasabihang, as a man thinketh, so is he. Ibig sabihin, hinuhubog ng mga iniisip mo ang buhay mo. Lahat ng focus mo nadadagdagan. Kung puro negative, takot at duda ang laman ng isip mo, doon din papunta buhay mo. Pero kung puno ng growth, possibility at determinasyon, damay na katawan mo at mga kilos at doon ka din papunta. Maraming tao hinahayaan lang utak nila mag-wild. Hayaang guluhin ng takot at duda. Nag-aalala sila sa mga posibleng magkamali, sa iniisip ng iba, o kung sapat ba sila. At kapag kumapit na yung mga negatibong thoughts, sunod-sunod na, parang cycle ng self-doubt at anxiety. Paralyzed ka na, huli na, utak mo na ang nagkokontrol sa'yo. Pero eto, hindi mo kailangang mabuhay ng ganyan. Pwede mong baguhin ang kwento sa loob ng utak mo. Pwede mong kontrolin iniisip mo. At pag nagawa mo yon, hawak mo na buhay mo. Kontrolin ang isip mo hindi ibig sabihin na nagbubulag-bulagan ka o nagkukunwari na walang takot. May takot, totoong may duda. Pero nasa iyo kung anong gagawin mo dito. Hahayaan mo ba na pigilan ka ng takot? O aaminin mo at magpapatuloy pa rin? Araw-araw mo yan choice. Kapag kontrolado mo isip mo, hindi nawawala takot o duda. Nilalampasan mo lang sila. Natututo kang i-manage, i-push through, at ituloy pa rin kahit parang mahirap. Diyan papasok ang disiplina. Train mo utak mo, gaya ng pagtitrain ng atleta ng katawan nila. Hindi ka lang gigising araw-araw na mental strong. Pinagsisikapan mo yan. Intentional ka at consistent. Dapat conscious ka rin kung ano kinokonsume ng utak mo. Ang dami nagpapakain ng basura sa isip. Puro negative news, toxic na social media, drama. Tapos magtataka sila, bakit stressed at overwhelmed sila? Ang kinokonsume mo mentally kasing importante ng kinakain mo para sa katawan. Kapag puro negative ang nilalagay mo sa utak mo, hindi na nakakagulat kung hirap kang maging positive at focused. So ano dapat? Bantayan mo utak mo parang pinakamahalaga mong pag-aari. Kasi yun nga talaga yun. Dapat mapili ka sa mga bagay na nilalapit mo sa sarili mo. Kung hindi nakakabuti sa'yo o hindi swak sa goals at values mo, pakawalan mo na. Palitan mo ng mga bagay na magpapalago, magi-inspire at magpapapush sa'yo para maging mas mabuting tao. Magbasa ng mga libro na nagpapaisip sa nagbubukas ng utak mo sa mga bagong possibilities. Makinig sa mga taong makaka-inspire, yung naglakad na sa gusto mong daanan, at nalampasan yung mga challenges mo ngayon. At eto pa, paligiran mo sarili mo ng mga taong nag-aangat sa iyo. Malaking bagay ang kumpanyang pinipili mo. Kung laging nega ang kasama, mahahawa ka. Pero pag positive, driven, at focused ang nasa paligid mo, mas ginaganahan ka din. Kapag conscious ka na lagi sa utak mo, matututo kang maging intentional sa mga iniisip mo. Kapag may negative thought na pumasok, hulihin mo agad, i-challenge mo, palitan mo ng mas okay. Huwag mong hayaang tumambay lang ang negative thoughts. Mag-ugat at lumaki. Halimbawa, pag naisip mo, hindi ko kaya to, stop. Tanungin mo sarili mo, totoo ba yon? May pruweba ba ako dyan? Madalas, wala ka namang matibay na reason, takot lang pala talaga. Kaya i-flip mo agad ang script, palitan ng thoughts na makakatulong sa'yo. Isa pang malakas na tool para kontrolin utak mo, visualization. Pag iniisip mo goals mo, mga pangarap mo, tagumpay mo, tinitrain mo utak mo mag-focus sa gusto mo, hindi sa kinatatakutan mo. Pag kaya mong makita sa utak mo,
mas madali ka na ring maniwala na posibleng mangyari. Pag naniniwala ka na, gagawa ka na ng hakbang para tuparin yon. Hindi lang basta daydreaming ang visualization. Parang siniset mo utak mo para sa success. Gumagawa ka ng malinaw na picture kung saan ka papunta. At yun mismo ang nagagabay sa kilos mo. Araw-araw na gumigising ka, may choice ka. Ikaw ba magpapadala sa takbo ng mundo? O ikaw magkokontrol ng isip mo? Madaling lamunin ng gulo, stress, at negativity. Pero may power kang pumili ng ibang daan. May kapangyarihan kang mag-focus sa kaya mong kontrolin. Mag-isip ng positibo at harapin bawat sitwasyon ng may mindset na kaya ko to, kakayanin ko to. Kapag sinimulan mo araw mo ng may intention, kusa na susunod lahat. Malaking tulong din ang meditation at dasal para makontrol isip mo. Pag naglalaan ka ng oras para payapain utak mo, isenter ang sarili mo at kumonekta sa mas mataas sa'yo, nabibigyan mo ng space ang utak mo mag-recharge at mag-focus uli. Ang meditation, tinutulungan ka maging aware sa thoughts mo para mahuli mo agad yung negative kuwari bago pa sila lumala. Dasal naman, paalala na hindi ka mag-isa, na may mas malaki kaysa sayo, at may lakas kang lagpasan ang lahat ng hamon. Ang bottom line, ang pagkontrol ng isip araw-araw na practice yan. Hindi yan one time lang tapos kalimutan na. Commitment mo yan sa sarili mo, sa goals mo at sa future mo. Responsibilidad mo na alagaan utak mo kasi hinuhubog nito ang buhay mo. Kapag ikaw may kontrol sa isip mo, hawak mo rin ang kapalaran mo. Hindi ka na sunod-sunuran sa takot, duda o negativity. Ikaw na ang driver, ikaw na ang may hawak ng direksyon. Kaya simulan mo na ngayon, maging mindful sa mga iniisip mo. Punuin mo utak mo ng tamang impormasyon, tamang tao at tamang experience na magpapapush sa'yo patungo sa success. Hamunin mo ang mga negatibong iniisip kapag lumalabas sila at palitan mo ng mga kaisipang makakatulong sa'yo. I-visualize mo ang mga goals mo, mag-meditate, magdasal, at kontrolin mo ang isip mo. Dahil kapag nagawa mo yon, kontrolado mo na ang buhay mo. At kapag kontrolado mo na ang isip mo, wala kang hindi kayang maabot. Ngayon, himayin natin ang isang bagay na madalas hindi pinapansin ng tao, pero malaki ang epekto sa takbo ng buhay nila. Ang mood mo. Ang mood mo ang parang lente kung paano mo nakikita ang mundo. At kung hindi mo ito kinokontrol, pwedeng baluktutin ng lente na yon lahat ng bagay sa paligid mo. Isipin mo, siguro naranasan mo na ito. May kakilala kang bumangon na masama ang gising at buo araw, dala-dala nila yung bad energy. Kadalasan, nagiging negative ang mga usapan, lahat ng problema parang sobrang laki. Parang pakiramdam nila kalaban nila ang mundo. Pero sa totoo lang, mood lang nila ang may problema. Pinayagan nilang lamunin sila ng isang matinding emosyon at hayaan nitong idikta ang buong araw nila. Pero eto ang kailangan mong malaman. Hindi lang basta-basta nangyayari sa'yo ang mood mo. Mas may kontrol ka dyan kaysa sa iniisip mo. Hindi yan isang puwersa sa labas ng sarili mo na wala kang magawa. Hindi ito bagay na kailangan mong sukuan. Ang mood ay isang pagpipilian. Maaari mo itong i-regulate, i-manage, anuman ang nangyayari sa paligid mo. At kapag naintindihan mo at natanggap mo na may kapangyarihan kang kontrolin ang state of mind mo, doon magsisimula ang pagbabago. Tandaan mo rin, totoo ang emosyon. Hindi ko sinasabing kalimutan mo ang nararamdaman mo. Kung galit ka, galit ka. Kung malungkot ka, malungkot ka. Lehitimong damdamin yan at kailangan niyang kilalanin. Pero, eto ang punto. Hindi porke nararamdaman mo ang isang bagay, dapat mong hayaan na ito ang mag-control sa'yo. Parang alon lang ang feelings. Umaangat, bumababa, dumarating, lumilipas. Pero hindi mo kailangan malunod dito. Matutunan mo sanang sumakay sa agos kaysa magpadala dito. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng marami ay isipin na ang nararamdaman nila ay katotohanan. Gumigising silang stressed o anxious, tapos naniniwala na malas na ang buong araw nila. Pero feelings are not facts. Kahit na nararamdaman mo ang isang bagay sa isang sandali, hindi ibig sabihin, yon na ito na ang absolute truth.
Hindi ibig sabihin ruined na ang araw mo o out of track na ang buhay mo. Isa lang itong emosyon. Panandalian lang ito. At kapag sinimulan mong kilalanin yon at natutunan mong ang mood ay pabago-bago at pwede kang magpalit, doon mo nababawi ang kontrol. Dito ka magsimula sa awareness. Maraming tao ang dumadaan ang buong araw sa autopilot. Hindi namamalayan kung paano naaapektuhan sila ng mood nila. Hinahayaan nilang magdikta ang emosyon nila ng kilos nila, madalas hindi man lang nila namamalayan. Nagre-react sila imbis na mag-respond ng maayos. Pero kapag naging aware ka sa mood mo, kapag tinanong mo sarili mo, "Sandali, ano bang nararamdaman ko ngayon?" Binibigyan mo ng kapangyarihan ang sarili mong ilipat ang enerhiya mo. Ikaw na ang nasa driver's seat, hindi na emosyon mo ang may hawak ng manibela. Isipin mo, ilang beses mo nang hinayaan ang isang maliit na bagay ang mag-disrupt ng buong araw mo. Matraffic ka lang o may nagsabing hindi maganda sa'yo, tapos dala-dala mo na yon buong araw. Madali kang napipikon, kahit sa maliliit na bagay na dati namang balewala lang. Hinayaan mo tuloy lumaki ang maliit na bagay. Pero kung kontrolado mo ang mood mo, mapipigilan mo ang snowball effect bago pa lumaki. Pwede kang huminto, huminga ng malalim, at piliin kung paano ka magre-react. Pwede mong piliin na bitawan na lang, na hindi hayaan na isang moment ang magdikta ng buong araw mo. At yan ang susi, choice. Lagi kang may choice pagdating sa mood mo. Hindi mo man kontrolado ang mga nangyayari sa'yo, pero palagi mong kontrolado ang response mo. Pwede kang mag-focus sa negative o mag-focus sa positive. Pwede mong hayaan na sirain ng isang pangit na tambak ang buong araw mo, o pwede mong piliin na mag-move on at gawing maganda pa rin ang araw mo. Nasa iyo lahat. Kapag nakita mo na ang mood mo ay kaya mong kontrolin, hindi ka na biktima ng circumstances mo, naging empowered ka. Pero ang control sa mood ay hindi ibig sabihin na magkunwari kang masaya kahit hindi totoo. Hindi ito tungkol sa pagpigil o pag-ignore ng feelings mo. Ang ibig sabihin nito ay manage mo ang feelings mo sa paraang pabor sa'yo, hindi yung hinahayaan mong magdikta ito ng negative na galaw. Maghanap ka ng healthy outlet para sa nararamdaman mo at siguraduhin hindi ito makakaapekto negatively sa actions mo. Pag-usapan natin ang gratitude. Isa ito sa pinakamakapangyarihang paraan para kontrolin ang mood mo. Kapag nagfo-focus ka sa mga bagay na nagpapasalamat ka, kapag tinutok mo ang atensyon mo sa mabubuting bagay sa buhay mo, halos imposible nang manatiling negative ang state mo. Pinapamukha ng gratitude sa'yo na kahit anong problema, may tama pa ring nangyayari. Binabago nito ang perspective mo, mula sa kung ano ang wala, papunta sa kung anong meron. Kung kulang, biglang nagiging hitik. Kaya kapag nainis ka, nahirapan, o feeling mo malas ang araw mo, huminto ka muna at isipin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki. Baka nga simpleng gising ka pa rin ngayong umaga, may bubong kang sinisilungan, o may mga taong nagmamalasakit sa'yo. Kahit ano pa yan, ituon mo doon ang pansin mo. Bitbitin mo. Patatagin mo ang loob mo dahil may ipagpapasalamat ka pa rin kahit anong pagsubok. Binabago talaga ng gratitude ang lahat. Isa pang mabisang tool para sa mood mo ay ang mindset, kasi diretsong konektado ang mood mo sa takbo ng isip mo. Kung puro negative ang iniisip mo, laging ang kulang at ang mali, mahirap talagang maging positive. Pero kung trinain mo ang isip mo na mag-focus sa maganda, tingnan ang challenges bilang opportunity at ang setbacks bilang lessons, susunod ang mood mo. Refleksyon ng thoughts mo ang mood mo. Kaya kung gusto mong kontrolin ang mood mo, unahin mong kontrolin ang utak mo. Maganda ang meditation at mindfulness para dito. Kapag binibigyan mo ang sarili ng oras araw-araw para manahimik, mag-center, nagkakaroon ka ng space para pumasok ang positive energy. Mas nagiging aware ka sa thoughts mo at yung awareness na yun ang tumutulong para ma-shift mo agad ang mood mo kapag naliligaw na. Hindi ka na basta-basta nagre-react. Natututo kang mag-respond ng may layunin. Natututo kang pumili kung ano ang mararamdaman mo imbes na hayaan mong kontrolin ka ng emosyon. At huwag nating kalimutan ang energy mo. Nakakahawa ang mood. Kung anong energy ang binibigay mo sa mundo, babalik din yan sa'yo. Kung naglalakad ka palaging negative, reklamo ng reklamo, at lagi na lang ang mali ang pinupuna, mas dadami rin ang negatibong dumadating sa'yo.
Pero kung positive ka, optimistic, at grateful, yung energy na yun din ang babalik sa'yo. Gustong makasama ng tao ang mga tulad mo. Maraming opportunities ang biglang bubukas. Matik na susunod ang tagumpay. Kaya kontrolin mo ang mood mo. Huwag kang magpakontrol dito. Huwag mong hayaan na ang bad morning ay maging bad day. O ang bad day maging bad week. Kilalanin mong may power kang baguhin ang energy mo kahit anong oras. Pwede kang pumili maging positive, maging grateful, at hanapin ang mabuti kahit sa gitna ng problema. Doon mo mararamdaman, dahan-dahan na nagbabago na talaga ang buhay mo. Mahalaga ang mood mo. Naaapektuhan nito lahat. Mula pakikitungo mo sa ibang tao, sa trabaho, hanggang sa kaligayahan mo. Kaya seryosohin mo, bantayan mo ang sarili mo. Kapag nangyari na nalilihis ang mood mo, gawa ka agad ng paraan para ibalik ito. Huminga, mag-reflect, mag-focus sa mabuti, piliin ang gratitude, piliin ang positibo, piliin na kontrolin ang mood mo. Dahil kapag nagawa mo yon, hawak mo rin ang direksyon ng buhay mo. At ngayon, pag-usapan natin ang pera. Malaking bagay ito. At hindi lang ito tungkol sa dami ng pera mo, kundi pati ang mindset mo tungkol sa pera. Ang pera ay pwedeng maging kasangkapan para sa kalayaan mo o kaya sinturon na gagapos sa'yo, pabigat at dahilan ng puyat at stress. Maraming tao ang kontrolado ng pera nila o ng kawalan nito. Nabubuhay sila na parang nagkakasya lang ang laman ng bulsa. Palaging nag-aalala paano makakatawid hanggang next payday. Lubog sa utang na parang di na makakabangon. Wala silang plano kaya pakiramdam nila. Wala silang magagawa. Pero totoo, ang pera, tulad ng ibang aspeto ng buhay mo, ay bagay na kaya mong kontrolin. Kailangan mo lang maging intentional. Dapat desidido kang kontrolin ang pera mo bago ka nito kontrolin. Dito magsisimula, sa plano. Kailangan mong gumawa ng plano para sa pera mo. Teka, linawin natin, hindi masama ang pera. Marami na sigurong narinig na pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Madalas kasabihan, yan. Pero di yun ang totoo. Laging pinapalabo yan. Hindi pera ang masama. Ang pagmamahal sa pera ang nagdadala ng problema. Kapag naging obsessed ka, kapag naghahabol ka ng pera at ginagawang lahat, even di tama, para lang magkapera, doon ka mapapahamak. Pero ang pera mismo, neutral lang yan. Kasangkapan siya. Nasa paggamit mo kung magiging maganda o magulo ang resulta. Pwede kang magtayo ng maganda, makatulong sa iba o di kaya maging pabaya at mas mababa pa ang bagsak mo kaysa sa dati. Nasa iyo ang desisyon. Paano mo kokontrolin ang pera mo? Paano mo pipigilan na ito ang mangibabaw sa iyo? Magsimula ka sa plano. Kailangan mong gumawa ng diskarte para sa pera mo. Kailangan alam mo kung saan napupunta ang bawat piso mo bago pa man ito makarating doon. Maraming tao dyan ang basta na lang gumagastos ng hindi nag-iisip. Walang plano. Laging pabigla-bigla. Sunod lang sa kung anong sale, kung anong maibigan, kung anong mapusuan nila bigla. Pero kung gusto mong kontrolin ang pera mo, kailangan mo maging maagap. Ibig sabihin nun, magbabudget ka, mag-iipon, mag-i-invest para sa future mo. Dapat hawak mo lahat ng bawat piso na pumapasok sa iyo. Okay, baka hindi exciting pakinggan ang budget, pero ganito yan. Ang pagbabudget ay kalayaan. Pag may budget ka, alam mo eksaktong saan napupunta ang pera mo. Hindi ka nangangapa, hindi ka stressed. Ikaw ang may hawak. Ikaw ang nagdedesisyon kung saan pupunta ang pera mo. Hindi mo na kailangan magtaka kung bakit nawala. At kapag ikaw ang may control, kapag intentional ka, hindi na emosyon mo ang nagdidikta kung paano ka gumagastos. Pag-usapan natin, sandali ang emosyon at pera. Hindi talaga bagay yan. Ilang beses ka na bang nagka-bad day, tapos ginusto mo lumabas at gumastos para lang gumaan loob mo? Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo, deserve ko to, tapos binili mo kahit alam mo wala ka pa sa budget? Gets ko, naging ganyan na rin tayo lahat. Pero ganito kasi, kahit feeling mo deserve mo, hindi ibig sabihin kailangan mo talaga bumili. Kahit bad day mo, hindi ibig sabihin kailangan mo ng gumastos nang hindi mo kayang bayaran. Yung ganong emotional spending, bitag yan, at kung di ka mag-iingat, paulit-ulit mo lang uulitin at mauugnay sa utang at stress. Kailangan maging matalino ka sa pera.
isipin mo palagi ang pangmatagalan. Hindi lang ngayon, kundi saan mo gustong makarating 5 taon from now, 10 taon from now. Isipin mo anong klase ng buhay gusto mong gawin para sa sarili mo at sa pamilya mo. At doon mo sisimulan yung mga desisyon mo. Ibig sabihin, mag-iipon ka, mag-i-invest, mamumuhay ka ng lampas sa kaya mong gastusin. Kahit pa parang lahat ng tao sa paligid mo ay enjoy na enjoy gumastos. Pag-usapan natin sandali ang pag-iipon kasi marami pa ring hindi talaga nakakaipon ng tama. Namumuhay lang sila para sa ngayon, ginagastos lahat ng kinikita, umaasang bukas, may pera pa. Pero darating ang bukas, handa ka man o hindi. Kaya dapat maghanda ka, mag-ipon ka. Simulan mo sa emergency fund, pera na para sa mga hindi inaasahang gastusin na bigla na lang darating. Kasi tiyak, darating at darating yan. Masisira ang kotse, tutulo ang bubong, magkakaroon ka ng medical emergency. Pag wala kang nakatabing pera para sa ganun, talagang mababaon ka't mahihirapan kang makaahon. Pag napatag mo na yung emergency fund, isunod mo naman isipin ang future mo, retirement, investments, at pagpapaipon ng yaman na pangmatagalan. Kasi, yung tunay na yaman, hindi tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung magkano ang natitira sa'yo, kung paano mo napapalago. Maraming tao na puro kita, pero waldas naman. Malaki nga kinikita, pero buwan-buwan, ubos din agad. Hindi yan yaman. Ang yaman, yung tumatagal, yung may naiipon, yung gumagawa ka ng legacy, yung may kalayaan kang pinansyal, hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga susunod pa sa'yo. At tandaan mo, hindi kailangang milyonaryo para magkaroon ng financial freedom. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang may kontrol ng pera mo. Hindi ang pera mo ang may kontrol sa'yo. Marunong kang mamuhay ng naaayon sa kinikita, may plano ka, intentional ang galaw mo sa pera, pinaandar mo ang pera mo para sa'yo, hindi laban sa'yo. Pag may financial freedom ka, may options ka, pwede mong sundin ang passion mo, makatulong ka sa iba, mag-invest ka sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Pero hindi mo mararating yon kung hayaan mong pera mo ang magpatakbo ng buhay mo. Kung emo ka lagi sa paggastos, kung lampas ka palagi sa kinikita, kung wala kang plano. Kaya eto ang kailangan mo gawin. Alamin mo muna, saan napupunta ang pera mo. I-track mo lahat ng gastos mo. Bawat pisong pumapasok, bawat pisong lumalabas. Gawa ka ng budget, basehin mo sa priorities mo. Siguruhin mong may naiipon, may ini-invest, at lagi kang forward-looking. Hindi lang pangkasalukuyan. Eto pa, hinding-hindi pa huli ang lahat para magsimula. Kahit 25 ka o 55 ka, nagsisimula ka pa lang o magre-retiro ka na, pwede ka pang mag-take control ng pera mo. Oo, pwedeng abutin ng oras, pwedeng mahirap din minsan pero sulit kasi habang kontrolado mo ang pera mo, hindi lang yaman ang itinatayo mo, kalayaan din. At yung kalayaan na yun, siya ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong mabuhay sa gusto mo. Sundin ang passion mo at magbigay sa paraang mahalaga sa iyo. Kaya kontrolin mo ang pera mo. Huwag mo hayaang kontrolin ka nito. Maging intentional ka, maging disiplinado, magplano ka at sundin mo yon. Dahil pag ginawa mo yan, hindi lang future ng pera ang secured mo. Freedom mo rin. Binibigyan mo ng options ang sarili mo. Gumagawa ka ng buhay na hindi limitado ng stress, utang at kakapusan, kundi ng posibilidad, oportunidad at kasaganaan. At yan ang buhay na sulit mabuhay. Kaya kontrolin mo, pera mo yan, buhay mo yan. Huwag mong hayaang mawala lang ng ganun. Pagdugtungin natin lahat ngayon. Kontrolin mo bibig mo, isip mo, mood mo at pera mo. Yan ang haligi ng maayos na buhay. Hindi mo man makontrol lahat ng nangyayari sa iyo, pero hawak mo kung paano mo rerespondehan. Diyan talaga nakataya ang tunay mong lakas. Hindi ka biktima ng pagkakataon, hindi ka basta sinusuwerte lang. Hawak mo baguhin ang realidad mo, likhain ang future mo at mabuhay ng may purpose at tagumpay. Pero lahat yon magsisimula sa pagkontrol. Pag-usapan natin ang bibig mo. Mas makapangyarihan ang mga salita mo kaysa akala mo. Pwede kang magdala ng buhay o magwasak gamit ang sinasabi mo. Tuwing nagbubukas ka ng bibig, pumipili ka, nagpapatibay ka o nagpapabagsak ng isang bagay.
Nagbubuo ng relasyon, ng career, ng self-esteem, o sinusira mo yun lahat. Kapag intention ka sa mga salita mo, makikita mo gaano kagaan ang buhay mo. Iba ang magiging pakikitungo sa iyo ng tao. Bubukas ang mga pinto na dati ay sarado lang dahil maingat ka sa sinasabi mo. At hindi lang ito tungkol sa pakikitungo sa iba, kundi pati na rin sa sarili mo. Mahalaga ang paraan ng pagsasalita mo sa sarili. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi ka sapat, hindi ka magtatagumpay, guess what? Maniniwala ka at magiging totoo yun sa'yo. Kaya maging maingat sa salita dahil ang pera mo, ang mundo mo ay nabubuo rin ng salita mo. Sunod, kontrolin mo isip mo. Totoong giyera yan at doon nananalo o natatalo lahat. Lahat ng kilos mo nagsisimula sa iniisip mo. Bawat ugali, desisyon, goals, lahat nagsisimula sa utak. Kapag hindi mo kinontrol ang thoughts mo, magwawala yan. Puputak ang duda, takot, negativity. Maghahari yan kung pababayaan mo lang. Pero hindi kailangang hayaan mong mangyaring yan. May kapangyarihan kang pumili kung saan ka magfo-focus. Pwede mong punuin ng magagandang bagay, ng inspirasyon, ng pananampalataya ang isip mo. Kapag ganon, susunod na lang din ang kilos mo. Magiging better ang desisyon mo. Mas pipilitin mo sarili mong umakyat, lumaban, sumubok, magmaabot, higit pa sa dating nakaya mo. Dahil kapag hawak mo isip mo, hawak mo na rin ang future mo. Sunod, kontrolin mo mood mo. Maraming tao nagpapadala lang sa nararamdaman nila araw-araw. Napasama ang araw, sumama na ang buong linggo. Isang setback lang, buong buhay na nila ang apektado. Pero mood mo, ikaw may hawak niyan. Hindi mo man makontrol lahat ng nangyayari, pero kaya mong piliin kung paano magre-react. Pwede mong piliting magpasalamat kaysa mainis, umasa kaysa madismaya. Kapag ginawa mo yan, mapapansin mong bumabago ang energy mo. Ang tao, oportunidad at tagumpay lumalapit sa positibong energy. Huwag mong hayaang emosyon ang magpatakbo ng buhay. Ikaw ang may kontrol dito. At huli, kontrolin mo pera mo. Ang pera ay tool lang. Hindi dapat habulin ng habulin at hindi dapat katakutan. Gamitin mo ng tama. Mag-budget, mag-ipon, mag-invest. Pinapadali mo ang buhay mo at dinadrive mo papunta sa freedom. Ang tunay na financial freedom hindi tungkol sa pagkakaroon ng millions, kundi yung may options ka. May choices ka na bagay sa gusto mo at values mo, hindi nakatali sa utang o kulang na resources. Kontrolado mo ang pera mo, gumagawa ka ng buhay na magaan. Pwede mong sundin ang passion mo, tumulong sa kapwa, at